Bulong sa lumang bahay. Si Clara ay isang mamamayag na sabik sa magandang kwento. Nang marinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa isang lumang bahay sa liblib ng barangay ng San Rafael, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Ayon sa mga sabi-sabi, ang bahay ay pinamumugaran ng isang masamang espiritu na nagdudulot ng kamalasan sa sinumang magtangkang tumira roon. Sa kabila ng mga babala, nagdesisyon si Clara na magpalipas ng gabi sa bahay. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento at kung maaari, isulat ang kanyang karanasan. Kumuha siya ng litratista, si Ben, na may interes din sa mga paranormal na pangyayari. Pagdating nila sa San Rafael, sinalubong sila ng katahimikan at mga mapanuring tingin ng mga residente. Sinabi sa kanila ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Gising na maraming buhay na nang wala sa bahay na iyon at hindi raw sila dapat magpumilit. Ngunit matigas ang ulo ni Clara, gusto niyang malaman ang totoo. Bandang hapon, nakatayo na sila sa harap ng lumang bahay. Sira-sira ang mga bintana, nababalot ang lumot ang mga dingding at tila ba may madilim na aura na bumabalot dito. Kinalabutan si Ben, ngunit pinilit niya magpatatag para kay Clara. Pumasok sila sa bahay. ng pagkuha ng mga Litrato, habang si Clara ay naglilibot at sinusuri ang bawat sulok. Maya-maya, nakarinig sila ng kuluskos sa itaas. Nagkatinginan sila at sabay na umakyat sa hagdan. Pagdating sa ikalawang palapag, nakita nila ang isang silid na tila hindi naapektuhan ng panahon. Kumpleto ang mga kasangkapan at may isang lumang aklat sa ibabaw ng mesa. Binuklat ni Clara ang aklat. Ito ay isang talarawan na susulat ang dating may-ari ng bahay, si Don Esteban. Ayon sa talaarawan, si Don Esteban ay nakipagkasundo sa isang masamang espiritu upang magkaroon ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa huli, hindi niya nakayanan ang mga hiningi ng espiritu at nawala siya sa sarili. Habang nagbabasa si Clara, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa silid. Parang may nakatingin sa kanya, nagmamasid sa bawat galaw niya. Sinabi niya kay Ben na baka dapat na silang umalis, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Ben. Hindi pa tayo tapos dito, Clara. Alim at hindi pamilyar na boses. Marami pa tayong dapat malaman. Biglang bumukas ang mga bintana at lumakas ang hangin. Nagsisimulang magliparan ng mga bagay sa silid at nakarinig sila ng mga bulong na hindi maintindihan. Sinubukan ni Clara tumakbo, ngunit tinarang siya ni Ben. Saan ka pupunta, Clara? Tanong ni Ben na may gising nakakatakot. Hindi pa tayo nagtatapos ng laro na, Ben. Nagsimulang habulin ni Ben si Clara sa loob ng bahay. Sinubukan niyang magtago, ngunit parang alam ni Ben ang bawat sulok ng bahay. Sa bawat takbang nararamdaman ni Clara ang paglapit ng kamatayan. Hindi niya alam kung paano niya matatakasan si Ben o kung ano nangyari sa kanya. Ang tanging alam niya ay ang kailangan niyang mabuhay. Sa isang iglap, nakakita si Clara ng pagkakataon. Tumakbo siya papunta sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Haharapin niya si Ben, kahit ng mga hulugan ito ng pagpatay sa kanyang kaibigan. Nang dumating si Ben sa kusina, nakatutok na ang kutsilyo ni Clara sa kanya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, tumawa siya. Akala mo ba matatakot mo ko, Clara? Sabi ni Ben. O espiritu ng bahay na ito, wala kang magagawa sa akin. Sa sobrang takot at galit, sinaksak ni Clara si Ben. Bumagsak ito sa sahig at unti-unting nawala ang kanyang buhay. Ngunit kahit patay na si Ben, hindi pa rin nawawala ang presensya ng masamang espiritu. Nakaramdam si Clara ng kakaibang sakit sa kanyang ulo. Parang may bumubulong sa kanya. Nagtuturo kung ano ang dapat niyang gawin. Sinasabi ng bulong na kailangan niyang magsakripisyo upang mapanatili ang makapangyarihan ng espiritu. Hindi gusto ni Clara ang naririnig, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Parang kinokontrol na siya ng espiritu.
Sinusunod ang mga utos nito at nagsimulang gumawa ng mga ritual sa loob ng bahay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala si Clara sa sarili. Naging isa na siyang sama-samang espiritu na nagpahirap sa bahay. Naging tagapagbantay siya ng kadiliman at handang magsakripisyo ng kahit sino upang mapanatili ang kapangyarihan nito. Isang araw, bumalik ang Aling Ising sa bahay. Nag-aalala siya kay Clara at Ben at gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Clara na may ngising nakakatakot. Maligayang pagdating, Aling Ising. Sabi ni Clara. Matagal na kitang hinihintay. Hindi na nakalabas ng buhay sa Aling Ising sa bahay. Naging biktima siya ng masamang espiritu at isa na siyang bahagi ng madilim na kasaysayan ng lumang bahay sa San Rafael. Sa sumunod na taon, sa maraming tao pa ang nawala sa bahay. Ang bawat isa sa kanila ay naging biktima ng masamang espiritu at naging bahagi ng kanyang lumalaking hukbo ng mga kaluluwang nagdurusa. At si Clara, patuloy siya nagbabantay sa bahay, naghihintay ng susunod na biktima. Hindi na siya ang Clara na kilala ni Ben. Isa na siyang halimaw, handang gawin lahat para sa kanyang Panginoon. Funny how we search for the killer together. You trusted every word I said. But did you ever stop to wonder if the voice you followed was really yours? Because maybe the monster wasn't hiding in the shadows. Maybe it was the one whispering